Sa loob ng 40 taon, si Elias Manalastas ay naglingkod bilang isang pari sa isang sinaunang templo sa Maynila. Maraming dumadayo sa kanya upang humingi ng basbas, payo, at espiritual na paggabay. Ang kanyang buhay ay umiikot sa pagdarasal, pagsasagawa ng mga ritual, at pangangaral ng doktrina sa kanyang mga disipulo. Sa kanyang puso, siya ay isang lingkod ng Diyos, at ang kanyang tungkulin ay isang biyaya, hindi isang pasanin. Bago pa sumikat ang araw, nagising na si Elias sa kanyang maliit na silid sa loob ng templo. Bumangon siya mula sa kanyang banig, kinuha ang kanyang telang saffron at marahang isinampay ito sa kanyang balikat. Ang halimuyak ng insenso ay pumuno sa kanyang silid, isang pamilyar na amoy na palaging nagpapaalala sa kanya kung sino siya at kung saan siya kabilang. Sa kanyang paglabas, sinalubong siya ng malamig na simoy ng umaga. Narinig niya ang tunog ng mga kampana mula sa malayo, isang paalala na malapit nang magsimula ang ritual. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pangunahing bulwagan ng templo, kung saan ang kanyang mga alagad ay nakapila na, tahimik na nakaupo sa sahig, naghihintay sa kanyang gabay. Habang inaayos niya ang mga insensaryo at florera, lumapit si Anders, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa tagapagturo sa templo. Matagal na silang magkasama, halos kasing tanda ng kanilang pananampalataya. Elias, mukhang pagod ka, bulong ni Anders, pansin ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang tansong kampana. Nakapagpahinga naman ako ng maayos, sagot ni Elias, pilit na ngumiti. Baka dala lang ng edad. Hindi ko na kasing sigla ang dati. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi lang iyon ang dahilan. Sa loob ng ilang linggo, ramdam niya ang kakaibang panghihina, isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na madalas niyang isinasantabi. Wala siyang oras para isipin ang kanyang katawan, ang kanyang misyon ay higit sa anumang nararamdaman niya. Sinimulan niya ang ritual. Sa ilalim ng ilaw ng mga sulo, itinataas niya ang florera ng banal na tubig at ibinuhos ito sa estatwa ng kanilang Diyos. Sa bawat galaw, sa bawat dasal na kanyang binibigkas, ramdam niya ang lalim ng kanyang pananampalataya. Ngunit sa isang iglap, isang matalim na kirot ang sumilay sa kanyang dibdib. Napasinghap siya. Bahagyang lumabo ang kanyang paningin at saglit siyang nawalan ng balanse. Agad siyang kumapit sa altar upang hindi matumba. Elias, muli niyang narinig ang boses ni Anders, ngayon ay may bahid ng pag-aalala. Tumango si Elias, pilit na pinanumbalik ang kanyang sigla. Hindi siya maaaring huminto ngayon. Itinaas niyang muli ang kanyang kamay at itinuloy ang ritual. Naramdaman niyang unti-unting bumalik ang kanyang lakas, ngunit sa kanyang isipan, may bumubulong na babala. Matapos ang seremonya, nagtungo siya sa bakuran ng templo kung saan matatagpuan ang isang lumang punong balete. Umupo siya sa lilim nito, pinagmamasdan ang langit habang iniisip kung ano ang naramdaman niya kanina. Lumapit sa kanya si Mateo, isa sa kanyang pinakamasigasig na alagad. Guro, bakit po kayo naging pari? Tanong ng binata. Napangiti si Elias. Marami nang nagtanong nito sa kanya noon, ngunit sa araw na ito, tila mas mabigat ang sagot na dapat niyang ibigay. Dahil ito ang aking tadhana, sagot niya. Ang aking ama ay pari, gayon din ang kanyang ama bago siya. Ito ang buhay na ibinigay sa akin, at ito ang aking tinanggap ng buo. Ngunit habang sinasabi niya ito, may bahagi ng kanyang isipan na nagtanong, tinanggap ko ba ito, dahil ito ang aking tunay na paniniwala, o dahil ito lamang ang buhay na aking alam? Habang lumulubog ang araw, pumasok siyang muli sa templo. Sa kanyang silid, naupo siya sa kanyang banig at pumikit. Sinubukan niyang limutin ang kakaibang panghihina sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagninilay, hindi niya maalis ang pakiramdam na may isang bagay na hindi niya pa nauunawaan, isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay. At sa susunod na araw, sa loob mismo ng banal na lugar na kanyang pinangangalagaan, ang lahat ng kanyang paniniwala ay mababaligtad. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang templo ay punong-puno ng mga deboto noong araw na iyon. Ang mga kandila ay nagsisindihan sa bawat sulok, at ang makapal na halimuyak ng insenso ay bumabalot sa buong bulwagan. Ang marahang pag-awit ng mga dasal ay humahalo sa tunog ng mga kampana at tambol, isang ritmikong musika na tila bumabalot sa buong lugar ng espiritual na enerhiya.
Si Elias ay nakatayo sa harapan ng altar, suot ang kanyang kasuotang saffron, tangan ang pilak na florera na puno ng banal na tubig. Sa kanyang harapan ay ang estatwa ng kanilang Diyos, maliwanag sa pagsasalamin ng liwanag mula sa mga lampara ng langis. Ito ay isang araw ng selebrasyon, isang malaking kasalan ang idaraos sa hapon, kaya't mas maraming tao ang naroroon kaysa sa karaniwan. Ngunit sa kabila ng kasagraduhan ng sandali, may bumabagabag kay Elias. Isang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib na pilit niyang isinasantabi. Sa kabila ng lahat, ipagpapatuloy niya ang ritual. Huminga siya ng malalim, pumikit, at inumpisahan ang kanyang panalangin. Om Shanti, Shanti, Shanti. Itinaas niya ang kanyang kamay upang basbasan ang mga tao, ngunit isang matalim na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang dibdib. Parang may mabigat na pumipigas sa kanyang puso. Saglit siyang natigilan, pilit na pinapanatili ang kanyang paninindigan. Walang dapat makapansin. Wala siyang oras para sa kahinaan, hindi sa harap ng napakaraming mata na umaasa sa kanya. Ngunit habang ang mga dasal ay patuloy na bumubulong sa paligid niya, ang kanyang katawan ay tila may ibang plano. Ang tansong kampana na hawak niya, isang banal na bagay na ipinapasa mula sa henerasyon ng mga pari, ay biglang tila naging napakabigat sa kanyang kamay. Ang mga tunog sa paligid niya ay unti-unting humihina, parang ang mundo ay lumalayo. Muling bumigat ang kanyang dibdib. Ang kanyang paningin ay nag-umpisang lumabo. Sa isang iglap, ang kampana ay nahulog mula sa kanyang kamay. Sa buong kasaysayan ng templo, hindi pa kailanman bumagsak ang kampana mula sa kamay ng isang pari sa gitna ng ritual. Isang masamang pangitain. Isang bagay na hindi dapat mangyari. Ang tunog ng kampana na bumagsak sa marmol na sahig ay kumalat sa buong templo, isang malalim at malinaw na tunog na tila dumaan sa bawat buto ng katawan ni Elias. Narinig niya ang gulat ng mga bulungan ng mga deboto. Ano yon? Bumagsak ang kampana? Hindi maaari. Ang kanyang paningin ay nag-umpisang umiikot, ang mga mukha ng mga deboto ay tila nagiging hugis lamang ng liwanag at anino. Nakita niya ang mukha ng estatwa sa kanyang harapan, ngunit bigla itong tila lumalabo, natutunaw, nagiging isang bagay na hindi niya maintindihan. Narinig niya ang tinig ni Anders, dumadagundong sa pagitan ng kanyang kumukupas na pandinig. Elias! Anong nangyayari? Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang lumabas na boses. Naglakad siya ng isang hakbang paatras, ngunit ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya. Ang kanyang noo ay dumikit sa malamig na marmol, at ang huling naramdaman niya bago siya tuluyang mawalan ng ulirat ay ang pagdaloy ng kanyang luha pababa sa kanyang pisngi. Nang muling magkaroon ng kamalayan si Elias, hindi na siya nasa templo. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katawan, ngunit ito ay tila malayo, parang isang aninong hindi talaga kanya. Dahan-dahan niyang sinubukang dumilat, ngunit isang puting liwanag ang bumalot sa kanyang paligid. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya alam kung siya ay gising o nananaginip. Wala siyang nararamdamang sakit. Wala siyang bigat na dala. May isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanya, ngunit hindi ito ordinaryong katahimikan, ito ay isang malalim, malawak, at tila puno ng kahulugan. Tiningnan niya ang kanyang paligid. Wala siyang nakikitang pamilyar. Ang kanyang mga paa ay nakatapak sa isang lugar na hindi niya mawari. Hindi ito marmol, hindi ito lupa. Ang hangin ay malamig ngunit hindi mapait, ito ay malambot, halos tila isang yakap ng hindi nakikitang mga kamay. Napansin niya ang isang kislap ng liwanag sa kanyang harapan, unti-unting nagiging mas malinaw, mas buo, hanggang sa ang isang figura ay lumitaw mula rito. Isang tao. Hindi siya naglalakad, hindi rin siya lumulutang, parang siya ay bahagi ng mismong liwanag, isang presensyang hindi mapagkakamalian. Siya ay hindi si Krishna. Hindi rin si Shiva. Isang malalim na kaba ang dumaloy sa kanyang kaluluwa. Sino ka? Ang figura ay mas maliwanag kaysa sa araw, ngunit hindi nasasaktan ang kanyang mga mata. Isang kapayapaan ang lumaganap sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya pa kailanman naramdaman. At sa kanyang puso, bago pa man sumagot ang figura, alam na niya kung sino ito. Si Jesus Cristo. Nabigla si Elias. Paanong maaari ito? Hindi ito dapat mangyari.
Ang kanyang buong buhay ay ginugol sa isang pananampalatayang ibang-iba sa harapan niya ngayon. Hindi niya kailanman pinag-isipan si Jesus. Hindi niya kailanman inisip na makikita niya siya. Subalit narito siya. Buhay. Nagniningning. At walang bahid ng pag-aalinlangan, alam niyang ang presensyang ito ay tunay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa isang iglap, naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya pa kailanman nadama. Isang pag-unawang hindi kailangan ng salita. Isang pag-ibig na hindi na ipapaliwanag. Wala siyang magawa kundi mapaluha. Si Elias ay nakalutang. Hindi niya maramdaman ang kanyang katawan, ngunit alam niyang naroroon siya, isang kamalayang umiiral sa pagitan ng aninag ng liwanag at ng tila walang hanggang kawalan. Ang paligid niya ay hindi isang lugar sa mundong kilala niya. Walang mga pader, walang langit, walang lupa, tanging isang napakalawak na espasyo ng busilak na liwanag na may bahid ng gintong kislap. Ang kanyang puso ay hindi nagmamadali. Wala siyang takot, wala rin siyang sakit. Isang kapayapaan ang yumakap sa kanyang kaluluwa, isang pakiramdam ng pagiging isa sa lahat ng bagay. Ngunit hindi pa rin niya maunawaan. Nasaan ako? Ang kanyang tinig ay hindi lumabas mula sa kanyang bibig, subalit agad na dumaloy ang tanong sa kanyang isip. Parang sagot sa kanyang pag-aalinlangan, isang figura ang lumitaw sa kanyang harapan, lumalabas mula sa loob ng mismong liwanag. Hindi ito isang anyong tao gaya ng kanyang inaasahan. Ito ay dalisay, busilak, puno ng kapangyarihan at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng anyo nitong tila isang nilalang ng liwanag, nakilala niya ito agad. Si Jesus Kristo. Napasinghap si Elias. Hindi maaari eh. Ang kanyang isipan ay nagkagulo. Bakit si Jesus? Hindi ba't dapat ay si Krishna ang sumalubong sa kanya? O si Shiva? Sa kanyang buong buhay bilang pari, hindi niya kailanman inisip si Jesus bilang bahagi ng kanyang pananampalataya. Ang kanyang relihiyon ay hindi kailanman nagturo sa kanya na si Jesus ang daan. At gayunpaman narito siya. Dahan-dahang lumapit ang figura. Walang anumang tunog sa paligid, ngunit sa kabila nito, naramdaman ni Elias ang isang mensaheng hindi na ipapahayag sa mga salita. Anak, kilala kita. Walang bibig na nagsalita, ngunit narinig ni Elias ang tinig sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang tinig na lumampas sa tunog, isang mensaheng naramdaman niya sa loob ng kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang lumuhod o lumayo. Dapat ba niyang tanggapin ito? O dapat ba siyang tumanggi? Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Bakit ikaw? Hindi ba't ang Diyos na aking pinagsilbihan ang dapat kong makita? Lumapit si Jesus at sa isang iglap, ang lahat ng kanyang paniniwala ay tila bumagsak sa kanyang harapan. Hindi niya kailangang sumagot sapagkat sa mismong presensya niya, alam na ni Elias ang sagot. Hindi isang pagtatakwil sa kanyang nakaraan, kundi isang pagpapalawak ng katotohanan na hindi niya kailanman isiniping darating. Isang pag-ibig na hindi nakakulong sa relihiyon. Si Elias ay tuluyang lumuhod, hindi dahil sa utos, kundi dahil naramdaman niyang ito lamang ang tamang gawin. Ang Espiritu ng Diyos ay wala sa anyo ng isang estatwa, o sa mga panalangin ng ritual, ito ay nasa harapan niya ngayon, buhay at nagniningning. Isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit kasabay nito, isang pangamba, dahil alam niyang kung babalik siya sa mundo, hindi niya maaaring itago ang kanyang nakita. At doon dumating ang unang bulong ng pag-aalinlangan. Ano ang mangyayari sa kanya kung sabihin niyang nakita niya si Jesus? Matatanggap ba siya ng kanyang pamilya? O itatakwil siya? At higit sa lahat, handa ba siyang tanggapin ang katotohanan ito? Dahan-dahang lumapit si Jesus at idinampi ang kanyang kamay sa kanyang ulo. Isang agos ng liwanag ang dumaan sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang utos, hindi rin isang pangako, ito ay isang tawag. Isang panibagong landas na kailangang pagdesisyonan ni Elias kung kanyang tatahakin. At bago pa man niya lubusang maunawaan ang nangyayari, isang malakas na puwersa ang biglang humila sa kanya paatras. Bumabalik siya. Isang malakas na puwersa ang humila kay Elias pabalik, parang isang alon na sumasagitsit sa gitna ng bagyo. Ang liwanag sa paligid niya ay unti-unting naglaho, at bigla niyang naramdaman ang bigat ng kanyang katawan. Isang napakasakit na bigat.
Ang kapayapaang naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng hapdi. Masikip. Mabigat. Masakit. Bumalik siya sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Ilang saglit bago siya nakapag-focus. Ang una niyang nakita ay ang puting kisam, ang liwanag mula sa mga fluorescent lamp na nakakasilaw sa kanyang paningin. Amoy niya ang antiseptikong hangin, nasa ospital siya. Narinig niya ang mahihinang pag-iyak. Salamat sa Diyos, gising ka na eh. Bahagya siyang lumingon at nakita ang kanyang kapatid na si Samuel, ang paanay sa kanilang pamilya, nakaupo sa tabi ng kama. Malalim ang mga guhit sa kanyang noo, at ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-aalala. Elias, akala namin hindi ka na magigising, bulong nito, mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Sinubukan ni Elias na magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo, tila pinagtagpi-tagpi ng ilang siglo ng katahimikan. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakahanap ng lakas upang bigkasin ang unang mga salita mula nang bumalik siya. Si Jesus ni. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Napatingin siya sa kanyang ina na noon ay tahimik na nakatayo sa may pintuan ng silid. Ang mukha nito ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Anong sinabi mo? Tanong ni Samuel, tila hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Elias ay hindi sumagot agad. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang kanyang nakita. Nakita niya ang Diyos na hindi niya kailanman inisip na makikita. Sa kanyang buong buhay, hindi niya kailanman binigyang pansin si Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay isang guro ng ibang pananampalataya, isang Diyos na sinasamba ng ibang tao, hindi siya bahagi ng kanyang mundo. Pero ngayon, wala nang mas malinaw pa sa kanyang nakita. Si Jesus ay tunay. Siya ay naroroon, hindi isang ilusyon, hindi isang panaginip. Isang hindi maikakailang katotohanan. Elias, ano nang ibig mong sabihin? Muling tanong ni Samuel, halatang may pag-aalalang bumabalot sa kanyang boses. Si Elias ay muling pumikit at huminga ng malalim. Alam niyang wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin ang totoo. Nakita ko siya, Samuel. Nakita ko si Jesus. Siya ang nasa liwanag. Siya ang totoo. Tahimik. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Samuel ay napaatras, tila hindi sigurado kung tama bang marinig ang mga salitang iyon mula sa sariling kapatid. Ang kanyang ina ay napapikit, halatang natatakot sa direksyong tinatahak ng usapan. Nagkakamali ka, Elias, bulong ni Samuel, pilit nang umiti. Marahil epekto lang ito ng iyong pagkamatay ng ilang minuto. Gawa lang ito ng isip mo. Hindi, mabilis na putol ni Elias. Hindi ito bunga ng aking imahinasyon. Alam kong totoo ito. Halata ang kaba sa mukha ng kanyang pamilya. Para sa kanila, si Elias ang pinakamahigpit sa kanilang tradisyon. Siya ang haligi ng pananampalataya ng kanilang pamilya. Pero ngayon, ang haliging iyon ay tila gumuguho. Elias, pabulong na sabi ng kanyang ina, nanginginig ang tinig. Hindi mo maaaring sabihin ang mga bagay na yan, hindi mo maaaring ipagkanulo ang ating paniniwala. Si Elias ay natahimik. Sa kanyang isipan, nagsimula siyang makipaglaban sa sarili niyang mga takot. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang nakita? Paano niya ipapaliwanag sa sarili niyang pamilya na sa kabila ng lahat ng kanyang pagsamba, sa kabila ng lahat ng kanyang mga dasal, hindi ang Diyos na kanyang inaasahan ang tumanggap sa kanya? Hindi niya nais ipagkanulo ang kanyang pananampalataya. Ngunit paano niya itatanggi ang katotohanang nakita niya mismo? Nagpatuloy ang katahimikan. Sa wakas, lumapit si Samuel at mahigpit siyang hinawakan sa balikat. Huwag mong sabihin ang mga bagay na ito sa iba, mariing bulong nito. Hindi mo alam ang maaaring mangyari. At doon naramdaman ni Elias ang bigat ng kanyang sitwasyon. Ang katotohanan ay isang regalo, ngunit isa rin itong pasanin. Dahil alam niyang mula sa sandaling ito, hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Mula sa araw na yon, hindi na naging pareho ang lahat para kay Elias. Matapos ang ilang araw sa ospital, pinayagan na siyang umuwi. Pero kahit bumalik na siya sa templo, hindi na ito ang parehong tahanang kanyang kinalakihan. Lahat ng bagay sa paligid niya ay pamilyar, ang marmol na sahig, ang malalaking estatwa ng mga Diyos, ang amoy ng insenso na pumupuno sa hangin. Ngunit sa loob niya, parang may nabasag,
isang bagay na hindi na niya maibabalik. Sa kanyang unang gabi pabalik sa kanyang silid sa templo, halos hindi siya makatulog. Patuloy niyang iniisip ang kanyang nakita. Si Jesus. Bakit siya? Bakit hindi ang mga Diyos na kanyang ipinaglingkod ng buong buhay niya? Nais niyang mga tuwiran, baka isa lang iyong panaginip, isang ilusyon dala ng kanyang kamatayan sa loob ng 4 na minuto. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi ito imahinasyon. Nakita niya si Jesus. At higit pa riyan, naramdaman niya ang kanyang presensya. Noong gabing iyon, napaluhod si Elias sa tabi ng kanyang kama, hindi upang ipagdasal ang kanyang dating mga dasal, kundi upang humingi ng sagot. Diyos ko, ano ang ibig sabihin nito? Tumingala siya sa madilim na kisam ng kanyang silid. Para siyang batang naliligaw sa gitna ng kagubatan. Nasanay siyang magkaroon ng sagot sa lahat, bilang isang pari, siya ang laging nagbibigay ng gabay sa iba. Ngunit ngayon, siya mismo ang hindi makahanap ng daan. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang kanyang sariling puso, hindi isang tinig mula sa langit, kundi isang simpleng damdamin na hindi niya matatakasan. Mahal kita. Parang isang alon ng init ang bumalot sa kanyang katawan. Hindi iyon isang sagot na puno ng lohika. Hindi rin isang direktang paliwanag. Pero sapat na ito para mapaluha siya. Kinabukasan, bumalik si Elias sa kanyang tungkulin sa templo. Ngunit sa unang araw pa lamang, ramdam na niya ang pagkakaiba. Habang tinuturo niya ang kanyang mga alagad, habang sinasagawa niya ang mga ritual, ang kanyang isip ay hindi naroroon. Noon, ang bawat galaw niya ay puno ng pananalig. Ngunit ngayon, sa bawat pagtaas niya ng plorera, sa bawat tunog ng kampana, may bumubulong sa kanyang isipan, totoo ba ito? Nakita ito ni Anders. Matagal ng kaibigan ni Elias si Anders, at alam niya kung kailan may bumabagabag sa kanyang kasama. Pagkatapos ng isang ritual, lumapit ito sa kanya. Elias, seryosong sabi ni Anders. Alam kong may bumabagabag sa iyo. Bahagyang napahinto si Elias. Wala akong problema. Huwag mo akong lokohin, sagot ni Anders. Hindi kita nakitang ganito noon. Para kang isang taong hindi na sigurado kung tama pa ang ginagawa niya. Napatingin si Elias sa kaibigan. Dapat ba niyang sabihin ang totoo? Nag-aalinlangan siya. Ngunit alam niyang hindi niya ito kayang itago habang buhay. May isang bagay akong naranasan, Anders, mahinang sabi ni Elias. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Napakunot si Anders. Ano yon? Huminga ng malalim si Elias bago tuluyang sinabi ang mga salitang magbabago ng lahat. Nakita ko si Jesus. Tahimik si Anders. Parang bumigat ang hangin sa pagitan nilang dalawa. Si Anders, isang pari rin tulad niya, ay tila hindi alam kung paano magre-react. Sa kanilang relihiyon, hindi nila kailanman pinag-uusapan si Jesus. Hindi ako sigurado kung anong ibig sabihin nito, nagpatuloy si Elias, pilit na iniintindi ang reaksyon ng kaibigan. Pero hindi ko pwedeng ipagkaila ang nakita ko. Sigurado ka bang hindi lang ito isang panaginip, tanong ni Anders, bagaman halata sa tono nito na hindi ito kumbinsido. Hindi iyon panaginip, mariing sagot ni Elias. Hawak niya ako. Narinig ko siya. Narinig ko siyang nagsalita, hindi sa tunog kundi sa puso ko. Napailing si Anders. Elias, alam mong delikado ang sinasabi mo, hindi ba? Alam niya. Alam niyang sa sandaling ito, pinipili niyang harapin ang isang bagay na maaaring magpatalsik sa kanya mula sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit paano niya matatakasan ang isang bagay na totoo? Bago siya tuluyang umalis, hinawakan siya ni Anders sa balikat. Hindi ako sigurado kung anong nakita mo, mahinang sabi nito. Pero Elias, kung totoo nga ito, anong balak mong gawin? Hindi niya alam. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, hindi na siya maaaring manatiling tahimik. At mula sa araw na yon, nagsimula ng mabago ang kanyang mundo. Sa mga sumunod na araw, isang mabigat na tanong ang patuloy na bumabagabag kay Elias. Ano ang gagawin ko sa katotohanan ito? Alam niyang hindi niya ito maaaring ipagsawalang bahala. Ngunit paano niya ito haharapin? Ang templo ay patuloy na puno ng mga deboto. Tuwing siya'y tumatayo sa altar upang magsagawa ng ritual, nararamdaman niyang ang kanyang katawan ay gumagalaw ayon sa nakasanayan, ngunit ang kanyang puso ay nasa ibang lugar.
Parang isang estranghero sa sariling tahanan. Ang kanyang isip ay puno ng mga alaala ng liwanag, ng tinig na hindi niya narinig ng pisikal, ngunit tumagos sa kanyang kaluluwa. Mahal kita. Ngunit paano niya ipapahayag ito? At kanino? Alam niyang kapag isiniwalat niya ang kanyang nakita, magbabago ang lahat. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang tahimik na hapon, muli siyang lumapit kay Anders. Elias, seryosong bungad ng kaibigan, hindi ka nakatulad ng dati. Natahimik siya. Alam niyang tama ito. Alam kong may bumabagabag sa'yo, pero hindi ka pa rin nagsasabi ng buong katotohanan, dugtong ni Anders. Ano ba talaga ang nakita mo? Tumingin si Elias sa kaibigan. Oras na upang aminin ang lahat. Nakita ko si Jesus, mahina ngunit matatag niyang sabi. Tumigil si Anders. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng alinman sa galit o pagtanggi, ngunit malinaw ang pag-aalinlangan. At anong ibig sabihin ito sa'yo? Huminga ng malalim si Elias. Hindi ko pa alam. Pero nararamdaman kong hindi ko ito maaaring itago. Tumango si Anders, ngunit hindi siya nagsalita agad. Halatang nag-aalinlangan ito, na parang iniisip kung may sasabihin pa ba siya. Mahal mo ang templo, maingat na sabi nito. Alam mong kung ipagsasabi mo ito sa iba maaaring mawalan ka ng lahat. Alam iyon ni Elias. Alam niyang isang hakbang lang mula sa kanya ang pagbagsak ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang respeto ng kanyang mga kasamahan, ang kanyang posisyon, ang kanyang pamilya. At kahit ganoon, hindi niya kayang itanggi ang nakita niya. Sa gabing iyon, habang nakaupo siya sa loob ng kanyang silid, narinig niya ang mahinang pagkatok sa pinto. Nang bumukas ito, tumambad sa kanya ang kanyang kapatid na si Samuel, halatang puno ng pag-aalala sa mukha. Elias, tumigil ito sa pagpasok, tila iniisip pa kung itutuloy ang nais sabihin. Bakit ka nandito, Samuel? Tanong niya. Nag-aalangan ang kanyang kapatid. May narinig akong usap-usapan, mahina nitong sabi. Sinabi mo raw kay Anders na nakita mo si Jesus. Napapikit si Elias. Mabilis kumalat ang balita. Ano bang iniisip mo, may halong kaba at inis ang tinig ni Samuel? Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Hindi mo ba naiintindihan kung ano ang maaaring mangyari sa'yo? Alam niya. Ngunit paano niya ipapaliwanag ito sa kanyang kapatid? Paano mo ipapaliwanag ang isang bagay na hindi kayang sukatin ng mga salita? Samuel, mahina niyang sabi, hindi ko ito ginusto. Hindi ko ito hinanap. Pero dumating ito sa akin at hindi ko kayang baliwalain. At anong ibig mong gawin ngayon? Hindi siya agad sumagot. Dahil sa kaloob-looban niya, alam niyang may isang sagot na lumulutang sa kanyang puso, hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Ngunit handa na ba siyang harapin ang bigat ng katotohanan ito? Mula sa sandaling lumabas siya ng kanyang silid sa umagang iyon, ramdam na ni Elias na may bumalot na bigat sa templo. Isang malamig na pakiramdam na hindi nagmumula sa panahon, kundi sa mga matang palihim na sumusuri sa kanya. Ang bulungan ng mga deboto ay mas tahimik kaysa sa dati, ngunit ang katahimikan na yon ay mas maingay kaysa sa anumang sigaw. Alam niyang kumalat na ang usapan tungkol sa kanyang karanasan, na nakita niya si Jesus, na mayroong isang bagay sa kanyang pananampalataya na hindi na katulad ng dati. Ang mga dating mahinahong pagbati ay naging malamig na tango na lamang, at ang mga mata ng kanyang kapwa mga pari ay hindi na puno ng respeto kundi ng pagsisiyasat at pag-aalinlangan. Alam niyang hindi na niya matatakasan ito. Ngayon, haharapin na niya ang hatol ng kanyang sariling pamilya sa pananampalataya. Tinawag siya sa loob ng isang silid sa templo kung saan naroon ang mga nakatatandang pari, mga lalaking kanyang iginalang at pinagsilbihan sa buong buhay niya. Ang loob ng silid ay pinuno ng mahahabang anino mula sa nag-aalab na ilawan, at sa gitna ng kanilang pabilog na pag-upo, siya ay nag-iisa, isang nagkasalang nilalang sa harap ng mga hukom. Ang pinakamatandang pari, si Guru Venkatar, na nag-alaga sa kanya mula pa sa kanyang kabataan, ay nakatitig sa kanya, ang kanyang noo ay nakakunot at ang kanyang mga daliri ay magkahugpong sa ibabaw ng kanyang kandungan. Elias, anito sa mabagal ngunit malamig na tinig. Narinig namin ang tungkol sa mga bagay na sinasabi mo. Totoo ba? Napatigil siya saglit, ngunit hindi siya nag-atubiling sumagot. Hindi na siya maaaring umatras ngayon. Totoo po.
Nagkaroon ng pag-aalitan ng mga tingin sa pagitan ng mga pari, at sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Elias ang bumibigat na presyong pinapasan niya. Dati, sa bawat pagtitipon nilang ganito, palaging may isang pakiramdam ng kapayapaan, ng isang pagkakaintindihan sa pagitan ng mga lingkod ng templo. Ngunit ngayon, ang kanyang presensya ay parang isang anomalya, isang pagkakamali na kailangang ituwid. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Guru Venkatar, na ngayon ay bahagyang nakayuko na, tila sinisikap intindihin ang kanyang dating disipulo. Matagal ka ng pari. Alam mong ang ganitong uri ng pagsalungat sa ating mga aral ay mapanganib. Tumango si Elias, alam niyang ito ang magiging tugon nila. Alam ko po. Ngunit hindi ko rin kayang itago ang nakita ko. Isang lalaking nakaupo sa gilid ng pabilog na pulong ang biglang suminghal, ang kanyang tinig ay puno ng galit na pilit niyang pinipigil. Kung gayon, ano na ang pananampalataya mo ngayon, Elias? Malalim ang kanyang hinga at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tinatakwil mo na ba ang Diyos na iyong pinagsilbihan? Napapikit si Elias, hindi dahil sa takot kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi nila mauunawaan. Hindi ko itinatakwil ang Diyos, sagot niya sa isang mababang tinig, ngunit ramdam ang paninindigan. Ngunit nakita ko ang isang bagay na hindi ko kayang baliwalain. Nagpalitan muli ng tingin ang mga matatanda. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Isang panaginip lang ang naranasan mo, Elias. Muling nagsalita si Guru Venkatar, ngunit ngayon, ang kanyang tinig ay tila hindi na puno ng galit kundi isang banayad na pakiusap. Huwag mong hayaan na sirain ng isang ilusyon ang iyong buong buhay. Napangiti siya ng mapait. Hindi po ito isang panaginip. Bumuntong hininga si Guru Venkatar, at sa kanyang sumunod na mga salita, ay parang may isang tinik na bumara sa lalamunan ni Elias bago pa man niya ito marinig. Kung ganyan ang iyong paniniwala, malamig na sabi ng matandang pari, wala ka ng lugar sa templong ito. Napasinghap si Elias. Alam niyang ito ang magiging hatol nila, ngunit hindi pa rin niya inasahan kung gaano ito kasakit marinig. Ibig ninyong sabihin, tumayo ang isang pari sa kabilang panig ng silid, ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Simula sa araw na ito, hindi ka na isa sa amin. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang templong ito ang naging tahanan niya sa loob ng mahigit 40 taon. Dito siya lumaki, dito siya natuto, dito niya inalay ang kanyang buong buhay. Ngunit ngayon, sa isang iglap, itinakwil siya ng mismong mga taong kanyang pinaglilingkuran. Ngunit kahit masakit, kahit parang may bumiyak sa kanyang puso, alam niya sa kanyang kaibuturan, ito ang tamang landas. Pinilit niyang ituwid ang kanyang katawan, kahit parang napakabigat ng mundo sa kanyang balikat. Tumango siya ng magalang sa mga lalaking minsan niyang tinawag na kanyang mga kapatid. Salamat sa lahat ng itinuro ninyo sa akin. At sa huling pagkakataon, siya ay yumuko, isang pamamaalam sa buhay na minsan niyang inakalang panghabang buhay. Lumabas siya ng silid na yon na hindi na isang pari ng templo. Pag-uwi niya, isang katahimikan ang bumalot sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabila ng pangungulila na lumukob sa kanya, hindi niya maiwasang mapansin kung gaano katahimik ang buong lugar, parang isang paalala na sa puntong ito, siya na lamang ang kanyang natitirang kasama. Ngunit hindi nagtagal, isang pagkatok ang pumukaw sa kanyang pag-isip. Binuksan niya ang pinto at nakita si Samuel, ang kanyang kapatid, nakatayo sa harapan niya na may mabigat na ekspresyon sa mukha. Hindi na kailangang magsalita ni Elias upang malaman niyang narinig na rin ng kanyang pamilya ang nangyari. Elias, malamig ang tinig ng kanyang kapatid, walang emosyon ngunit puno ng panghihinayang. Ano ang nangyari sa'yo? Napatingin siya kay Samuel, nagbabaka sakaling may makita siyang pag-unawa sa mga mata nito, ngunit ang nakita niya ay takot. Hindi ako nagbago, Samuel, sagot niya, mahinahon ngunit matatag. Nakakita lang ako ng isang bagay na hindi ko kayang baliwalain. Bahagyang napailing ang kanyang kapatid. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao sa'yo? Sinasabi nilang wala ka ng lugar sa templo. Wala ka ng lugar sa ating pamilya. Mas matalim pa sa kutsilyo ang mga salitang iyon. Ngunit tinanggap ito ni Elias dahil alam niyang darating ang araw na ito. Hindi niya alam kung kaya niyang ipaliwanag sa kanyang kapatid ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman, ngunit isang bagay ang alam niya, hindi na siya maaaring umatras.
At sa puntong iyon, alam niyang hindi lamang ang templo ang nawala sa kanya, pati na rin ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Elias. Sa loob ng kanyang maliit na silid, na minsang nagsilbing kanlungan ng kanyang pananampalataya, ngayon ay tila isang malamig at walang buhay na espasyo. Ang bawat anino sa dingding ay parang aninag ng kanyang dating sarili, isang taong minsang naniniwala na ang kanyang buhay ay may tiyak na layunin, isang taong sigurado kung sino siya at kung saan siya kabilang. Ngunit ngayon, siya'y isang tao na itinakwil ng kanyang templo at pinagdududahan ng kanyang sariling pamilya. Hindi niya maitatanggi ang sakit na kanyang nararamdaman. Ang templo ang naging tahanan niya sa loob ng 40 taon. Doon siya lumaki, doon siya natuto, doon siya nag-alay ng lahat ng mayroon siya. Ngunit isang iglap lang, sa isang desisyong hindi niya pinili, ngunit hindi rin niya kayang talikuran, nawala sa kanya ang lahat. At higit sa lahat, ang kanyang pamilya, ang mga taong dapat na nagbigay ng kanyang kalakasan, ay lumayo rin sa kanya. Pero kahit sa sakit ng pagkakawalay, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag na bumubuhay sa kanyang loob. Isang bagay na mas malalim pa sa kanyang takot. Isang bagay na mas matibay kaysa sa pangungulila. Dahil kahit anong mangyari, hindi niya maaaring ipagkaila ang katotohanang nakita niya. Sa loob ng dilim, napaluhod si Elias. Dati, kapag siya'y nagdarasal, ang kanyang mga panalangin ay puno ng ritual, mahahabang mantras, paulit-ulit na mga awitin, at malalalim na pagsambit sa mga pangalan ng Diyos. Pero ngayon, isang simpleng panalangin lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang gusto mong gawin ko? Hindi na siya humingi ng patunay. Hindi na niya itinatanong kung bakit siya ang nakita niya sa halip na ang mga Diyos na kanyang inasahan. Ang tanong na lang sa kanyang puso ay kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. At sa katahimikan ng gabi, sa loob ng kanyang maliit na silid, nakaramdam siya ng kapayapaan, hindi isang sagot sa pamamagitan ng tinig, kundi isang katiyakan na ito ang simula ng isang bagong misyon. Kinabukasan, maagang lumabas si Elias ng templo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili roon. Ang bawat hakbang niya sa labas ay isang paalala na wala na siyang babalikan. Habang naglalakad siya sa makikitid na kalye ng Maynila, napansin niyang hindi niya alam kung saan siya susunod na pupunta. Sanay siyang magkaroon ng direksyon, araw-araw, alam niya kung ano ang kanyang gagawin, kung anong ritual ang kailangang isagawa, kung sino ang kanyang dapat turuan. Pero ngayon, siya ay isang pari na walang templo, isang guro na walang mga estudyante. Napadpad siya sa isang maliit na tindahan ng tsaa, isang tahimik na lugar sa gilid ng isang abalang kalsada. Naupo siya sa isang sulok, at doon, hindi niya inaasahang makikita si Mateo, isa sa kanyang mga dating alagad sa templo. Si Mateo ay isa sa mga pinakamasigasig niyang estudyante. Matapang, matanong, at laging may sigasig sa pag-aaral ng espiritualidad. Ngunit sa mga mata nito ngayon, nakita ni Elias ang alinlangan at siguro kahit kaunting takot. Guro, halos hindi makapaniwala si Mateo nang makita siya. Totoo po ba ang sinasabi nila? Hindi na kailangang ipaliwanag kung ano ang tinutukoy nito. Alam na rin niya. Tumango si Elias. Totoo, Mateo. Nakita ko siya. Tahimik lang si Mateo. Hindi niya ito itinakwil, ngunit hindi rin niya ito tinanggap. Isa itong bagay na hindi madaling unawain, hindi madaling iproseso, lalo na para sa isang tulad niya na lumaki sa parehong paniniwala. Pero sa halip na pagtanggi, isang bagay ang tumatak sa isip ni Elias, hindi siya lumayo. At doon niya naisip, baka may mga taong kagaya ni Mateo na may mga tanong rin. Mga taong hindi agad tatanggap, ngunit hindi rin agad tatanggi. Mga taong naghahanap. Guro, ano ang gagawin niyo ngayon? Maingat na tanong ni Mateo. Napatingin si Elias sa kanyang estudyante, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang alam niya ang sagot. Sa loob ng ilang linggo, nagsimula siyang makahanap ng ibang taong tulad niya, mga taong may mga espiritual na karanasan na hindi maipaliwanag, mga taong nagtatanong kung ano ang higit pa sa kanilang kinagisnang pananampalataya. Hindi siya nagturo tulad ng dati, sa halip nakinig siya. Natagpuan niya ang isang maliit na grupo ng mga individual na hindi kabilang sa anumang relihiyon, ngunit may kanya-kanyang kwento ng paghahanap sa katotohanan. May isang lalaki na nagsabi na minsan, sa gitna ng panalangin, ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya.
May isang babae na nagkwento na sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, may isang sandali sa kanyang buhay na parang tinawag siya sa isang bagay na hindi niya maunawaan. At habang nakikinig siya sa kanila, naintindihan niya ang kanyang misyon. Hindi siya tinawag upang baguhin ang pananampalataya ng mga tao. Hindi siya tinawag upang itakwil ang kanyang nakaraan. Tinawag siya upang pagdugtungin ang mga naghahanap. Ang mundo ay puno ng pagkakahati-hati, mga relihiyon na nag-aaway kung sino ang tama, mga paniniwala na nagbabanggaan sa halip na magbuklod. Ngunit ano kung may isang landas sa pagitan? Ano kung ang bawat relihiyon ay tila isang ilog, at silang lahat ay patungo sa parehong dagat? Sa gabing iyon, habang naglalakad siya sa tabi ng isang maliit na kapilya sa isang lumang kalye, biglang lumakas ang hangin, at sa saglit na iyon, naalala niya ang mga salitang narinig niya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Mahal kita. Napapikit si Elias. At sa sandaling iyon, alam niyang nagsimula na ang kanyang bagong landas. Hindi na siya isang pari ng templo, ngunit hindi rin siya isang estranghero sa pananampalataya. Hindi na siya isang guro ng isang relihiyon, ngunit siya ay isang tagapag-ugnay ng mga naghahanap. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng ilaw ng lansangan, sa katahimikan ng gabi, napangiti siya. Dahil sa unang pagkakataon, alam niyang nasa tamang landas siya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalim ang pagkaunawa ni Elias sa bagong daang kanyang tinatahak. Hindi ito isang madaling landas, ang pagtakwil ng kanyang templo, ang pagkawalan ng kanyang pamilya, at ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay patuloy na bumibigat sa kanyang kalooban. Ngunit sa kabila nito, sa bawat bagong taong kanyang nakikilala, sa bawat kwentong kanyang pinakikinggan, mas lumilinaw sa kanya ang kanyang misyon. Nagsimula siyang lumibot sa iba't ibang bahagi ng lungsod, naghahanap ng mga taong tulad niya, mga taong may tanong na hindi nasasagot ng tradisyon, mga taong nakaranas ng espiritual na paggising ngunit hindi alam kung paano ito ipapaliwanag. Hindi nagtagal, isang maliit na pangkat ang nabuo sa paligid niya, hindi isang relihiyon, hindi isang bagong sekta, kundi isang komunidad ng mga naghahanap. Isang gabi, sa isang maliit na silid na kanilang inuupahan upang nagtipon ang grupo para sa isang pagtitipon. May 10 tao lamang sa silid, ngunit ang bawat isa ay may daladalang kwento. May isang dating monghe na, sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, ay nakakita ng liwanag at nakarinig ng tinig na nagsasabing, "Hanapin mo ako sa pag-ibig, hindi sa takot." May isang guro ng pilosopiya na dati ay walang paniniwala sa anumang relihiyon. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nakaranas ng hindi maipaliwanag na kapayapaan matapos niyang dasalin ang isang panalangin sa isang Diyos na hindi niya kinikilala noon. Habang nakikinig si Elias sa kanilang mga kwento, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Maraming tao sa mundo ang nagigising sa isang mas malalim na katotohanan, isang katotohanang hindi nakakulong sa isang relihiyon o tradisyon, kundi isang bagay na mas malawak, mas malalim, at mas makapangyarihan. Ngunit paano natin ipapaliwanag ito sa iba? Tanong ng isang babae, si Rosa, na isang dating guro ng Hinduismo. Paano natin maipapaliwanag ang ating nakita kung hindi ito umaayon sa tradisyong ating kinalakihan? Napaisip si Elias. Alam niyang maraming taong natatakot na magsalita, natatakot na baka sila'y itakwil o hindi maintindihan. Ngunit alam din niya na ang katotohanan ay hindi maaaring itago. Hindi natin kailangang pilitin ang sinuman na maniwala, sagot niya. Ang katotohanan ay hindi isang bagay na ipinipilit. Ito ay isang bagay na ipinapakita sa pamamagitan ng pagmamahal. Tahimik ang silid. Sa labas, naririnig ang mahinang ingay ng lungsod, ang ugong ng sasakyan, ang malalayong pag-uusap ng mga taong naglalakad sa gabi. Hindi tayo narito para sirain ang anumang relihiyon, nagpatuloy si Elias. Narito tayo upang ipakita na mayroong isang mas mataas na katotohanan na nag-ugnay sa ating lahat. At ang katotohanang iyon ay pag-ibig. Nang gabing iyon, habang lumalabas siya mula sa kanilang pulong, napansin niyang ang hangin ay malamig ngunit sariwa. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya natakot sa kung ano ang maaaring mangyari bukas. Ngunit habang si Elias ay patuloy na lumalawak ang kanyang pangunawa, napansin din niyang ang mundo sa kanyang paligid ay mabilis ding nagbabago. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya kung paano ang teknolohiya ay bumibilis ng higit sa naiisip ng karamihan. Ang mga tao ay lalong nagiging konektado sa pamamagitan ng internet at social media,
Ngunit sa kabila ng koneksyon na ito, lalo rin silang nagiging hiwalay sa isa't isa. Isang araw, habang nakaupo siya sa isang parke, napansin niya ang isang grupo ng mga kabataan na magkasamang nakaupo sa isang lamesa, ngunit imbes na mag-usap, lahat sila ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Magkakasama sila, ngunit hindi sila tunay na konektado. Nakita niya kung paano unti-unting nawawala ang personal na pakikitungo ng mga tao, kung paano ang kanilang mga mata ay laging nakatingin sa screen sa halip na sa isa't isa. Nakita niya kung paano ang mga artipisyal na katalinuhan at makina ay unti-unting pumapalit sa dating likas na pakiramdam ng tao. At sa kanyang isipan, isang katanungan ang lumitaw, kung ang teknolohiya ay patuloy na lalago, ngunit ang espiritualidad ng tao ay hindi makasasabay, ano ang mangyayari sa mundo? Dahil hindi lamang ito isang isyu ng relihiyon o pananampalataya. Ito ay isang isyu ng kung paano natin tinatrato ang isa't isa, kung paano natin binibigyang halaga ang ating pagkatao. Dahil kung patuloy na yayakapin ng sangkatauhan ang teknolohiya nang hindi lumalago sa espiritualidad, maaari ba nating mawala ang ating tunay na pagkakakilanlan bilang mga nilalang ng pag-ibig? Sa sumunod na linggo, nakatanggap si Elias ng isang paanyaya mula kay Anders. Matapos ang kanilang huling pag-uusap, hindi na sila muling nagkita, ngunit ngayon, tila nagbago ang kanyang kaibigan. Nagkita sila sa isang maliit na hardin malapit sa templo. Malayo sa dati nilang pinag-uusapan, ngayon ay puno ng tanong ang mga mata ni Anders. Elias, anito, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ito, pero may isang bagay akong nararamdaman. Nagkatinginan sila, at sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang isang bagay sa kanyang dating kaibigan, isang pag-aalinlangan na puno ng paghahanap. Hindi ko pa kayang sabihin na naiintindihan kita, sabi ni Anders, pero hindi ko rin kayang sabihin na mali ka. Nakangiti si Elias. Hindi niya kailangang pilitin ang kanyang kaibigan. Alam niyang may mga bagay na kailangang matuklasan ng bawat isa sa kanilang sariling oras. Ang mahalaga lang, sagot niya, ay huwag mong isara ang iyong puso sa katotohanan. Dahil minsan, ang katotohanan ay dumarating sa atin sa paraan na hindi natin inaasahan. Nagpatuloy silang nag-usap sa ilalim ng lilim ng mga puno, habang sa di kalayuan, unti-unting lumulubog ang araw. At doon, sa tahimik na oras na iyon, naisip ni Elias na hindi niya kailangang baguhin ang mundo ng mag-isa. Dahil ang katotohanan ay may paraan ng sarili nitong pagpapahayag. At sa tamang oras, ito ay magliliwanag para sa lahat. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagkawala, at pag-aalinlangan, natagpuan ni Elias ang kanyang layunin. Hindi niya kailangang lumikha ng isang bagong relihiyon. Hindi niya kailangang itakwil ang kanyang nakaraan. Ang kanyang misyon ay hindi upang pilitin ang iba na maniwala sa kanyang nakita, kundi upang hikayatin silang magtanong, maghanap, at makinig sa tinig ng pag-ibig na matagal nang naroon. Ngunit habang tumitibay ang kanyang paninindigan, isang bagong tanong ang bumabagabag sa kanya. Paano niya maipapahayag ang mensaheng ito sa isang mundo na mabilis na nagbabago? Sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang lumalawak na puwang sa pagitan ng espiritualidad at teknolohiya, sa pagitan ng koneksyon ng puso at koneksyon ng mga makina. Ang mundo ay bumibilis, ang mga tao ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng mga screen, natututo mula sa mga algorithm, at namumuhay sa mga digital na espasyo. Ngunit sa lahat ng kaginhawahan ng modernong panahon, parami ang nakakaramdam ng isang kawalan, isang kakulangan na hindi kayang punan ng teknolohiya. At doon niya nakita ang kanyang tunay na tungkulin. Isang gabi, sa isang maliit na pagtitipon ng kanyang grupo, tumayo si Elias sa harapan ng ilang taong natipon. Hindi sila kasing dami ng mga debotong dati niyang pinapangunahan sa templo, ngunit ang bigat ng kanilang tanong, ang lalim ng kanilang paghahanap, ay mas matimbang kaysa sa anumang ritual na kanyang isinagawa noon. Ang mundo ay nagbabago, panimula niya, ang kanyang tinig ay hindi malakas ngunit puno ng katiyakan. At kasabay ng pagbabagong ito, tayo ay hinahamon na lumago hindi lamang sa teknolohiya, kundi sa ating pagkaunawa sa isa't isa, sa ating koneksyon sa kung ano ang tunay na mahalaga. Tahimik ang lahat, nakikinig ng buong atensyon. Sa aking buhay, naniniwala akong alam ko na ang katotohanan. Lumaki ako sa isang tradisyon na puno ng pananampalataya, mga ritual, at paniniwala na hindi ko kailanman kinuwestiyon.
Ngunit sa isang iglap, sa isang sandali ng pagitan ng buhay at kamatayan, napagtanto kong ang katotohanan ay mas malawak kaysa sa kaya kong unawain. May isang babae sa dulo ng silid, si Rosa, na bumuntong hininga. Ngunit paano natin ipapaliwanag ang isang katotohanan na hindi umaayon sa mundo ngayon? Ang mga tao ay masyadong abala. Masyado nang mabilis ang takbo ng buhay. Hindi na nila inaalala ang Diyos. Hindi natin sila kailangang pilitin, sagot ni Elias. Ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Nariyan ito sa bawat sandali, sa bawat taong umiiyak ng mag-isa sa gitna ng gabi, sa bawat pamilyang nagkakahiwalay, sa bawat pusong naghahanap ng dahilan upang magpatuloy. Hindi natin kailangang gumawa ng isang bagong relihiyon upang makita ito. Kailangan lang nating buksan ang ating puso. Tumango si Mateo, ang kanyang dating alagad na ngayon ay unti-unti na ring nagkakaroon ng sariling pagkaunawa. Ibig mong sabihin kailangan nating ipakita ang pag-ibig sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Ngumiti si Elias. Dahil walang katotohanang mas matibay kaysa sa pagmamahal na hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa mga sumunod na buwan, patuloy niyang ipinahayag ang mensaheng ito sa iba't ibang paraan, hindi sa pamamagitan ng malalaking sermon o mahahabang talakayan, kundi sa pamamagitan ng mga simpleng kilos ng pag-ibig. Sa isang orphanage, natagpuan niya ang isang batang iniwan ng kanyang mga magulang, at sa mata ng batang iyon, nakita niya ang parehong pagkatakot at paghahanap na nakita niya sa kanyang sarili noong una siyang mawalan ng direksyon. Sa isang matatandang lalaki na matagal nang hindi nakikipag-usap sa kanyang pamilya, nakita niya ang isang taong naghihintay lamang ng isang yakap upang mapawi ang kanyang lungkot. Sa isang lalaking punong-puno ng galit at pagkamuhi, nakita niya ang isang pusong minsang nasaktan at hindi na muling bumukas. At sa bawat isa sa kanila, hindi siya nagturo ng bagong relihiyon, hindi siya nanghikayat ng bagong pananampalataya. Ngunit ipinakita niya ang isang pagmamahal na hindi nakakulong sa anumang pangalan. At doon niya nakita ang sagot sa kanyang matagal ng tanong. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng isa pang relihiyon. Ang mundo ay nangangailangan ng tunay na pagmamahal. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa tabi ng isang simbahan, napansin niyang bukas ang pinto nito. Walang seremonya sa loob, walang ingay, tanging isang katahimikan na puno ng presensya. Pumasok siya, umupo sa isang bangko, at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya nagdasal ng mga panalangin mula sa kanyang dating relihiyon. Hindi siya humiling ng kahit ano. Sa halip, nagpasalamat siya. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng kanyang pagkawala, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sa kabila ng kanyang pagkakatakwil, natagpuan niya ang isang katotohanang hindi maaaring sirain ng anuman. Ang Diyos ay hindi isang pangalan. Ang Diyos ay hindi isang relihiyon. Ang Diyos ay pag-ibig. At iyon ang mensaheng kailangang marinig ng mundo. Habang lumalabas siya ng simbahan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Sa malayo, may nakikita siyang mga taong naglalakad, mga batang tumatakbo, mga pamilya na magkasamang bumibili ng pagkain sa kalye. Lahat sila ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang paghahanap. At alam niyang hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang mundo ay patuloy na magbabago. Magiging mas mabilis, mas moderno, mas konektado sa teknolohiya, ngunit mas malayo sa espiritualidad. Ngunit hanggat may isang taong handang magmahal, handang makinig, at handang ipahayag ang katotohanan, may pag-asa pa rin ang sangkatauhan. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Dahil ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay ang tawag na kailanman ay hindi maaaring baliwalain. At ito ang tawag para sa buong sangkatauhan. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment ang katotohanan sa ibaba. Mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video sa pamilya at mga kaibigan.